guys, welcome back to my another video. At aking topic for today is about manage and reduce your expenses. So karamihan o kadalasan naririnig natin na or nasasabi natin sa mga sarili natin na paano pa ba tayo makapag-ipon kung yung kita natin ay kulang pa sa mga gastusin. Yes, tama po yan. Napakahirap talaga mag-ipon kung yung kita natin ay hindi pa kasya para sa mga bayarin sa bahay. Pero may kasabihan, kung ayaw nyo, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. At sa video ito, ituturo ko sa inyo or i-discuss ko sa inyo kung anong dapat gawin para mabawasan yung mga bayarin o yung mga expenses natin sa araw-araw. Akala mo walang kwenta yun dahil maliit na amount lang siya, pero pag naipon pala na isang buwan, isang taon ay malaki na pala. So thank you sa mga nanood sa aking mga last videos. Manood lang kayo palagi sa bawat videos ko at sigurado akong may matutunan kayo. Ayan guys, so ito na yun. Ayan, mababasa niyo dyan. Manage and reduce your expenses. So, may nakalagay dito ng mga items. Ayan. Yung cost per item, frequency, monthly cost, and annual cost. At pag in-invest mo siya sa 12%. So, magkano yung pera na inabot ng pera mo in 20 years. So, nauuna dito yung soft drinks or water. Or halimbawa, mahilig talaga kayo mag soft drinks araw-araw. At nakakaubos kayo ng 2 can ng soft drinks. Then, ang presyo ng soft drinks is 20 pesos per can. So, 2 can, 40 pesos na yun. So, sa isang buwan, gumastos ka na ng 1,200. In 1 year, gumastos ka na ng soft drinks mo ng 14,400. Kung in-invest mo yan sa 12% in 20 years, meron ka ng 1.2 million. So, ngayon mamili ka. Diabetes or yung 1.2 million after 20 years. Next is coffee. Ayan, yung mahiling mag-coffee. Halimbawa, nagkakape ka ng 2 baso sa isang, nagkakape ka ng 3 beses sa isang araw. Tapos yung presyo ng kape is 20 pesos. So, in 1 month, gumastos ka ng kape mo ng 1,800. In 1 year, gumastos ka na ng 21,600. Kung in-invest mo yan sa 12% in 20 years, meron ka ng 1.8 million. Anong pipiliin mo? Nervyos o yung 1.8 million after 20 years? Next is, junk foods. Ayan, yung mga mahilig sa junk foods. Halimbawa, ang presyo ng junk foods is 120 pesos per bag. Yung mix na. So, nakaubos ka ng isang bag kada araw. In 1 month, gumastos ka na ng 3,600. In 1 year, gumastos ka na ng 43,200. Kung in-invest mo yan sa 12% in 20 years, meron ka ng 3.4 million. So, ngayon, anong pipiliin mo? Masisira yung kidney mo o yung 3.4 million after 20 years? Next is cigarette. Ito, sigarilyo. Wala talagang magandang idulot itong sigarilyo. At ayaw na ayaw ko sa mga taong naninigarilyo. Halimbawa, nakakaubos ka ng sigarilyo na isang kaha sa isang araw. Ang presyo ng isang kaha is 60 pesos per box. So, in 1 month,
gumastos ka ng sigarilyo mo ng 1,800. In 1 year, gumastos ka na ng 21,600. Kung ininvest mo yan sa 12% in 20 years, meron ka na sanang 1.8 million. Ngayon, anong pipiliin mo? Sakit sa baga o yung 1.8 million after 20 years? Next is lotto tickets. Ito, marami akong makakilalang mahilig sa lotto, lalo na yung swertres. So, halimbawa, gumastos ka lang bumibili ka ng 2 ticket araw-araw. So, ang presyo is 20 pesos kada ticket. Sa isang buwan, gumastos ka ng 1,200. Sa isang taon, gumastos ka na ng 14,400. Kung ininvest mo yun sa 12% in 20 years, meron ka ng 1.2 million. Tanong, ilang taon ka na ba tumataya ng loto? Nanalo ka na ba ng malaki? Ang alam ko, pag sa loto, sugal yan eh. So, mas malaki pa rin ang talo mo kaysa panalo mo. Maliban na lang kung swertihin ka talaga ng manalo ng malaking amount. Then next is alcohol. Ayan, yung mga alak. Yung mga lasigero dyan. Halimbawa, gumastos ka ng 500 na alak per week. So, sa isang buwan, meron kang gumastos ka ng 2,000. In 1 year, gumastos ka ng 24,000. Kung i-invest mo yan sa 12% in 20 years, meron ka ng 1.9 million. Ngayon, mamili ka. Sakit sa atay o yung 1.9 million. Next is gimmick. Yung mahilig gumala. Ako hindi talaga ako mahilig gumala. So, halimbawa, yung gumastos ka ng 1,000 per week sa gala mo. Sa isang buwan, gumastos ka ng 4,000. Sa isang taon, gumastos ka ng 48,000. Kung ininvest mo yan sa 12% in 20 years, meron ka ng 3.8 million. Yan. Next is extra cellphone load. Ayan, yung mga load. Lahat tayo naglo-load ng cellphone. Wala eh, ganun talaga. Kailangan natin mag-load. Kung hindi tayo makapag-internet. So, halimbawa, yung load natin is gumastos tayo ng 1,000 per month. Yan. Sa isang buwan, gumastos ka ng 1,000. In 1 year, gumastos ka ng 12,000. So, kung in-invest mo yan sa 12% in 20 years, meron ka ng 1 million. Then, salon visit. Ayan, sa mga babae, mahilig magsasalon. Halimbawa, gumastos ka ng 2,000 per month sa salon mo. In 1 year, meron ka na, gumastos ka ng 24,000. Kung in-invest mo yan sa 12%, ay meron ka ng 1.9 million. Yan. The next is cable and internet. Ayan. So, sino may mga internet sa bahay? Ako meron akong wifi sa bahay. So, halimbawa, gumastos ka ng 1,699 per month. So, sa isang taon, gumastos ka na ng 20,388. Kung in-invest mo yan sa 12% in 20 years, meron ka na 1.6 million. Next is fine dining. Ayan, yung mga mahilig kumain sa labas. Halimbawa, gumastos ka ng 2,000 per week sa kakain mo sa labas. In 1 month, gumastos ka ng 8,000. In 1 year,
gumastos ka na ng 96,000. Kung in-invest mo yun sa 12% in 20 years, meron ka ng 7.7 million. Next is car gasoline. Ayan, yung may mga sasakyan, may mga motor. So, halimbawa, gumastos ka ng 1,000 per week sa gasolina mo. Sa isang buwan, gumastos ka ng 4,000. In 1 year, gumastos ka ng 48,000. Kung in-invest mo yun sa 12% in 20 years, meron ka ng 3.8 million. Ngayon, so ito yung mga dapat i-manage natin na pwede naman nating bawasin para at least may maipon tayo. So, halimbawa, yung soft drinks, kung nakakaubos ka ng 2 can sa isang araw, pwede namang isang can na lang. So, may pera ka pang na itatabi mo. Yung coffee, halimbawa, gusto kong magkape ng 3 beses ang araw, hindi gawin mo na lang 1 beses tuwing umaga na lang. O di may naitabi ka sa panggastos mo sa kape. Sigarilyo, itong sigarilyo talaga. Ayan. Kung halimbawa, nakakaubos ka ng 1 kaha sa isang pakete or sa isang pakete sa isang araw. O di, pwede mo siyang bawasan. Gawin mo na lang kalahating pakete na lang sa isang araw. O di nakasave ka ng 30 pesos. Yung lotto tickets, ayan. Marami talaga nagbabakasakali dito. Pero kung mahilig ka namang tumaya talaga, so, pwede gawin mo na lang, para makasave ka, may masave ka pa, gawin mo 1 ticket sa kada araw. Din yung alcohol, yung mga palaigit dyan. Kung mahilig kayong uminom kada linggo, so pwede yung bawasan or gawing 1 beses na lang sa isang buwan. O, hindi malaki yung na-save mo. Extra cellphone load. Ito talaga. So, kung halimbawa, sa isang buwan, nakakaubos tayo ng 1,000. So, pwede nating bawas-bawasan. Gawin natin 500 per month. O, pwede may na-save ka tayong 500. Salon visit. Ay yung, yung gumigimik, laging gumigimik yung laging gumagala. So, kung mahilig kayong gumala, tuwing sahuran, so, pwede namang i-reduce yan. Kahit lang yung may pwede kayong gumala, yung may mga okasyon lang. Then, cable internet, ay yung salon visit. Yan, sa mga babae na mahilig magsasalon. Ako, nagpapasalon na ako every 2 years. So, kung every month kaya nagpapasalon, so pwede naman gawing every 2 months or every 3 months, o diba? So, malaki yung may save mo. Cable internet. Ayan. So, kung hindi talaga maiwasan na may mga internet sa bahay, so, para bawas-bawasan yung bayarin, pwede namang i-off yung wifi. Para i-off sa gabi, o yung para hindi masyadong magamit yung niya. Yung doon, ano bang tawag doon? Basta, yun na yun. Kung meron kayong cable and internet, ayan, pwede naman natin yung bawas-bawasan din yung paggamit. And fine dining. Ayan, kung mahilig kayong kumain sa labas. So, pwede naman kayong magluto na lang sa bahay. O, diba? Mas makatipid pag sa bahay magluto. Okay, car gasoline. Yan, kung may mga sasakyan kayo o may mga motor kayo. So, kung hindi naman kailangan talaga na gumamit ng sasakyan, edi wag na, mag-commute na lang. Yung mga importanteng lakad na lang ang pwedeng gamitan ng sasakyan para makabawas sa gasolina. O, diba?
So, ito yung mga expenses na araw-araw na akala natin wala lang. Pero pag naipon pala siya in 1 year, lalo pag ininvest mo yun, sa 12%, ang laki pala ng inabot. So and guys, kung gusto nyo talagang matutong mag-ipon, ay kailangan yung matutunan ang kung paano i-manage at i-reduce ang mga expenses sa araw-araw. At dito sa IMG, tinuturo namin dito ang the right way of savings at kung paano palaguin ang inyong pinaghirapang pera sa pamamagitan ng pag-invest sa stock market mutual fund. At syempre, bago mag-invest, kailangan nyo munang mag-aral para hindi kayo ma-scam. And if you want to know more about savings and investing, just comment down below para mag-guide ko kayo. Thank you for watching.